Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang patuloy na labanan sa kaso nitong si Ripple at saka itong si USSEC. At sa ngayon ay kasalukuyan po nilang pinag-uusapan ngayon ang penalty ni Ripple na sinisingil ni USSEC na umaabot po sa $2 billion. At ang sabi po rito ay mukhang malaki po yung $2 billion dollars na penalty dito ayon kay Ripple. Kaya yung proposal ni Ripple ay hanggang $10 million dollars lamang yung maaari nilang bayaran dito. Kasi sobrang laki naman po yata yung $2 billion dollars ayon po sa kanila. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. In a significant legal development, Ripple Labs has vigorously challenged the U.S. Securities and Exchange Commission's proposal for a nearly $2 billion fine against the blockchain-based payment protocol company. Kaya yan, challenge daw po ng Ripple Labs. Ayan, yung sinisingil na penalty ng U.S. Securities and Exchange Commission na $2 billion. Yan, ito po yung kanilang multa sa kanilang linabag na mga batas. Yan, batas ng SEC. Yan, regulatory policy. Yan, at sa mga hindi pa po nakakalam ay check na lamang po ninyo yung mga nakalipas po na balita natin dito kay Ripple kung ano yung kanilang linabag na patakaran na yan. The legal dispute stems from the SEC's assertion that Ripple should face a substantial financial penalty, to which Ripple has responded by suggesting a more reasonable figure of no more than $10 million. Kaya ayan, ayon po kay Ripple ay masyadong mataas yung sinisingil ng US SEC sa kanila na $2 billion. Kaya nagbigay po ng suggestion ang Ripple na maningil sila ng penalty na dapat ay hindi lalampas ng $10 million. Yan, sapagkat yan lamang yung willing po sila na bayaran. Yan, nasa mga $10 million. The filing elaborated on the SEC's breakdown of the proposed fines, totaling nearly $2 billion, comprising of $876 million in disgorgement, an additional $876 million in civil penalties, and $198 million in prejudgment interest. Kaya yan po yung breakdown ng SEC sa kanilang sinisingil na $2 billion. Yan yung kanilang yung disgorgement na ito. Yan ay nasa $876 million yung kanilang multa rito sa paglabag. Yan sa tinatawag na disgorgement. At meron din civil penalties. Yan, lalaki. $876 million naman po sa civil penalties. At $198 million naman sa prejudgment interest. Kaya kung pag ito po ay yan sa kabuuan, ito po ay umaabot sa $2 billion. Lalaki ng kanilang mga penalty dito. Ripple decried these figures are as excessive and not reflective of their actual business revenues, though specific revenue details were redacted from the document. Kaya yan na nga, itong si Ripple ay siya ay syempre nag-complain po siya na talagang masyadong malaki yung sinisingil dito at hindi po ito nagre-reflect or wala pa ito sa kanilang kinikita yung ganito kalaki na amount na sinisingil ng US SEC. Kaya yan, kaya yung sabi nila rito ay hanggang $10 million lang yung kaya nilang bayaran. Kaya yan po ulit sa mga nagtatanong kung ano na ang nangyayari dito sa kaso ni Ripple at saka US SEC ay patuloy pa rin po
at mukhang tatagal pa rin po ito, hindi pa rin po ito agad-agad na matatapos. Kaya yan, kailangan pang yan pinag-uusapan kasi masyadong malaki po kasi ang $2 billion na sinisingil ni US SEC dito kay Ripple, at syempre hindi naman po basta-basta babayaran yan agad ni Ripple para lamang matapos yung kanilang kaso na ito. Pero sa tingin ko may mga nagsasabi pa kasi na mga eksperto na maski binayaran daw ni Ripple yung $2 billion na fine na ito or multa ay hindi pa rito matatapos yung kanyang kaso kay US SEC. Meron at meron pa rin yan. Maghanap at maghanap pa rin ang US SEC ng iba pang mga bagay para habulin itong si Ripple. Kaya ayan, mukhang tatagal pa pala yung kanilang kaso na ito, at mukhang siguro mga ilang taon pa siguro ito, pero hindi natin alam. Kaya ang tanging magagawa natin ay bantayan na lamang po natin yung mga kaganapan. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.